Hello bakers! For today's video, gagawa tayo ng classic French dessert. Ito ay ang eclairs. Ito yung klase ng pastries guys na yung napaka-light and airy niya pero punong-puno siya ng filling. Pero gagawa natin to ng twist kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay yung kanyang choux pastry dito sa ating saucepan. Ilagay na natin yung ating water, salt, at saka yung ating unsalted butter. Pwede po kayong gumamit ng salted pero wag na po kayong gumamit ng salt. Turn on lang natin yung ating stove sa mahinang apoy lang. Then continue lang natin yung pag-stir natin or yung pag-mix natin hanggang sa kumulo lang yung ating butter and water mixture. Then ayan guys, kapag nakikita nyo kumukulo na, ilagay na natin yung ating all-purpose flour at saka yung ating bread flour. Ito yung sekreto ko dito guys, naglalagay ako ng bread flour para stable or maganda yung tindig ng ating eclair. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour lang, pero ako dito naglagay ako ng konting bread flour kasi napapansin ko mas stable yung ating eclair after natin siyang mabake at saka mas maganda yung tindig niya. Ito yung sekreto ko guys para magiging no fail yung paggawa natin ng eclair. Hindi rin siya nagko-collapse guys, basta tama lang yung pag-bake natin sa kanya. Then after natin malagay yung ating flour kanina, kapag minix na siya at natuyo na siya, continue natin yung pag-mix natin na mga 2 minutes pa hanggang sa maging ganito na yung texture ng ating choux pastry. Then ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Then palalamigin lang muna natin ito guys sa mga 2 to 3 minutes. Huwag natin ilagay agad yung ating egg kasi baka maluto naman. So ayan, palalamigin lang muna natin siya. After 3 minutes, pwede na natin siya gamitan ng mixer guys para mas lumamig pa siya. Then ilagay na natin isa-isa yung ating egg. Ayan, meron tayo dito ng 6 large na egg. Kailangan yung egg natin ay room temperature. I-beat lang natin ito sa medium speed lang hanggang sa wala natin nakikitang trace ng egg bago tayo maglagay ng another egg dito sa ating mixing bowl. Pwede pong spatula lang yung panghalo natin dito kung wala pong hand mixer. Ang importante lang naman guys ay mahalo natin siyang maigi. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung hinahanap nating texture or consistency ng ating choux pastry. Pagkatapos nating ilagay lahat ng ating egg, scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl para mahalo po nating maigi yung mga nasa ilalim. Pagkatapos natin i-scrape yung side, continue lang natin yung pag-mix natin ng mga 30 seconds. Then kailangan medium speed lang yung gamit natin dito guys. So po tayong gumamit ng high speed. Then, ipapakita ko na sa inyo guys, ito yung hinahanap natin magiging consistency ng ating choux pastries. Dapat ganito siya kay-smooth at wala po tayong nakikitang mga buo-buong mga flour na hindi nahalo. Ayan, dapat ganyan siya smooth guys. Ito kasi dapat guys yung una nating magawa ng tama, yung paggawa ng choux pastry at yung pag-bake natin sa kanya. Although, madali lang naman guys, technique lang naman yung kailangan nating tandaan dito. Number 1 kasi yung baking technique yung dapat kabisaduhin natin dito guys para hindi po tayo papalpak. Ayan, then ito ilagay lang natin siya ngayon dito sa piping bag. Ayan, then gumamit pala ako dito ng 1M na piping tip guys para magkaroon ng design. Pero pwede naman yung bilog lang or yung plain lang or pwedeng butasan nyo lang yung inyong piping bag para magiging parang yung classic na eclair lang yung gagawin nyo, yung parang oblong siya na pahaba. Ako kasi dito ginamitan ko siya ng 1M para hindi boring or mas kakaiba naman yung ating eclair. Ayan, may design siya. Pero ito naman ay optional lang guys. Again, pwede kayong gumamit ng yung bilog lang or gupitan nyo na lang yung piping bag. Then, ayan, ipapipe lang natin siya ngayon dito ng bali 5 beses guys. Ito yung ganito kalaki yung ginawa ko dito. Ayan, 5 paikot lang yung pagpipe natin. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 45 to 50 minutes or hanggang sa matuyo lang yung ating choux pastry. Ayan, yung iba nagbabrush pa ng egg. Ako guys, hindi ako nagbabrush dito ng egg wash kasi mas madali kasi siyang masunog kapag magbabrush pa tayo. Ayan, then ayan, luto na siya guys. After 50 minutes ko siyang binake. Dapat yung ma-achieve natin yung 180 degrees Celsius na temperature ng ating oven. Papakita ko sa inyo guys kasi meron akong natira dito na pinaip ko na pahaba lang yung sobra. Ayan,
Ito kasi may ano pa siya, may basa-basa pa siya guys. Papakita ko sa inyo. Ito yun. Ayan, nakikita nyo ba yung parang nagbabubbles pa na yung butter yun natin na yung butter yan guys na hindi pa natuyo. Ayan, may liquid pa siya. Ibig sabihin nun guys, luto na yung ibabaw niya pero yung loob nun basa pa. So kailangan ganito siya guys. So yung tuyo siya, wala tayong nakikitang mga basa na butter. Ang susunod naman natin gagawin yung ating pastry cream para doon sa ating filling or ilalagay na palaman doon sa ating eclair. Magsasamahin lang muna natin yung ating butter at saka yung ating egg yolk dito sa ating bowl. Then i-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve lang yung ating egg yolk. Then isunod na natin yung ating cornstarch. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve lang yung ating cornstarch. Set aside na muna natin ito. Then meron tayo dito full cream milk. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh milk. Ayan, ima-microwave ko lang to guys ng 50 seconds or 1 minute. Ayan, pwede rin nyo rin po siyang initin sa saucepan, sa mahinang apoy lang. Ako dito nilagay ko na siya sa microwave para mas mabilis po tayo. Then ibuhos na natin siya pa konti-konti dito guys habang hinahalo natin siya dito sa ating egg yolk mixture. Ayan, ginagawa natin ito para i-temper yung ating egg yolk. Then after natin siyang mahalong maigi, ilagay na natin siya ngayon o ita-transfer na natin siya dito sa ating saucepan. Bubuksan na natin yung ating apoy sa mahinang-mahina lang guys. Huwag po nating lakasan para hindi po masunog agad or mahilaw yung ating custard. Then continue na natin yung pag-mix natin hanggang sa lumapot na siya or hanggang sa mag-thick na yung ating custard. Kapag medyo lumapot na siya guys, gagamit na tayo dito ng wire whisk para magiging smooth siya kasi kapag spatula medyo mahirapan tayo, mayroon tayong makikitang buo-buo. Mas maganda kapag wire whisk kasi nahahalo nating maigi pati yung nasa ilalim. Ayan, kapag ganyan na siya kalapot, papatayin na natin yung ating apoy. Dito guys, pinatay ko na yung ating apoy dito. Then ilagay na natin yung ating vanilla at saka yung ating butter. Ayan, dito guys, pwede natin gumamit dito ng spatula kasi smooth na siya. Then ayan, i-mix lang natin ito after natin malagay yung ating butter at saka yung ating vanilla hanggang sa magiging smooth na yung ating custard. Itong vanilla custard natin guys, pwede rin natin ito ipang filling or ipang palaman sa ating mga donut. May last ingredients pa tayong ilalagay dito mamaya kapag malamig na siya. Then pwede na ito guys, ita-transfer na natin siya ngayon dito sa ating maliit na bowl. Tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap. Then dapat yung cling wrap natin ay nakalapat mismo dun sa ating custard para hindi po siya magkaroon ng skin formation. Bali, 2 layer yung pagtakip ko dito guys. Isa dun sa yung nakalapat sa custard, and pangalawa dito mismo sa ating mixing bowl. Lagay lang natin ito ngayon sa chiller or sa fridge na mga 3 to 4 hours or hanggang sa lumamig lang yung ating custard bago natin siya ihalo dun sa last ingredients natin. Mas maganda rin ito guys, gawin nyo siya sa gabi, then kinabukasan nyo siya gamitin. Then ito na siya, malamig na yung ating custard. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-creamy lang siya or mag-soften lang yung ating custard. Then set aside lang muna natin ito guys. Then whip muna natin yung pinaka-last ingredients natin. Ito ay ang Everwhip or whipped cream. Kahit anong klaseng brand ng whipped cream pwede naman. Ito yung gusto ko dito guys kasi hindi siya masyadong matamis. Then naglagay lang ako dito ng 2 tablespoon ng powder milk at saka ng 1 1/2 tablespoon ng powder sugar. Kung gusto niyo medyo matamis yung inyong cream, pwede pa kayo mag-add ng hanggang 2 to 3 tablespoon na powder sugar. Pero sa akin guys, okay na ito. Ayoko yung masyadong matamis kasi parang nakakaumay na siya kainin. I-beat lang natin ito yung ating whipped cream hanggang sa mag-stiff peaks na siya. Parang ganito na yung consistency niya. Then ilagay na natin yung ating custard dito sa ating whipped cream. By batch lang din yung pag-add natin ng ating custard dito sa ating whipped cream para hindi po siya ma-overmix. Ayan, ako dito bali 3 beses ko siyang nilagyan or 3 batches yung paglagay ko ng custard. Then ayan, pwede natin siyang gamitan ng spatula lang para i-mix. Ako dito gumamit ako saglit lang ng mixer. Pero wag po nating tagalan yung pag-mix natin kasi pagka natagalan natin guys, nagkakaroon ng parang butas-butas or nagbabubbles yung ating whipping cream kapag na-overmix natin siya. Kung beginner kayo guys, ayan, gamit na lang kayo ng spatula para hindi po kayo magkamali or hindi po papalpak yung paggawa nyo ng pastry cream. Ito guys, nung ginamitan ko siya ng mixer, nag-count lang ako dito ng mga 10 seconds, then stop ko na yung pag-mix natin sa kanya. Ready na yung ating pastry cream or yung ating pang-filling doon sa ating eclair. Ayan, nilagay ko na siya sa piping bag guys, then gumamit din pala ako dito ng piping tip para magkaroon ng design yung ating pang-filling doon sa ating eclair. Ayan, hindi ko alam anong number nito guys. Then after pala kanina guys, after natin palamigin yung ating eclair, ayan, ito pala yung way ng paglagay natin ng filling. Pwede natin butasan yung gilid ng ating eclair. Then ipipe natin yung ating filling or pwede din ganito guys. Ayan, hatiin natin siya sa gitna.
Ayan, ito yung ginawa ko dito kasi maglalagay pa tayo or mag-add pa tayo dito ng cheese mamaya kapag i-pipe na natin. After natin i-pipe yung ating cream. Ayan na. Depende na sa inyo guys kung alin doon yung susundin nyo. Pipe na natin ngayon yung ating pastry cream. Ayan, mas maganda siya tingnan guys kapag may design or may parang naka-pattern yung ating pastry cream sa loob. Then, after natin siya lagyan ng pastry cream, lagyan natin siya ng grated cheese. Ayan, paborito ko kasi ang cheese guys kasi kahit yung mga kids ko, gustong-gusto nila kapag may cheese, kaya hindi ako nawawalan lagi. Kaya naisip ko rin tong ganitong twist na lagyan natin siya ng cheese. Masarap siya guys kasi nandun yung pagkaalat ng cheese. Parang siya yung nagbabalance ng lasa ng ating cream. Nilagay ko lang siya dito sa cupcake liner guys para maisapin siya. Pero pwede naman kahit wala. Ayan, ganito lang yung pag-pipe natin guys. Sundan nyo lang yung nasa video. Ayan, depende naman sa inyo guys. Pwede rin yung kanina. Ayan, yung pagbutas natin sa gilid. Pwede nyo rin i-pipe. Then, after yung classic kasi na eclairs, ayan, lagyan nyo na siya ng pastry cream. Then, i-dip nyo na siya sa chocolate ganache or yung dark chocolate. Ayan, ganun yung pinaka-classic na eclair. Pero ako kasi dito, ginawan ko siya ng twist. Kaya nilagyan ko siya ng cheese. At ganito yung pag-pipe natin ng ating eclair. Gumagawa din ako dati guys yung classic na eclair. Yung may chocolate ganache. Ayan, nagbebenta ako dun nung nasa abroad pa kami. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Ito yun. Pagkatapos natin siya lagyan ng filling, ayan, pwede natin muna siya ilagay sa chiller na mga 35 to 40 minutes guys bago natin siya iserve kasi mas masarap kapag malamig siya kainin. Ayan, kasi itong mga ganitong pastry, kailangan talaga naka-chill siya. Halimbawa kapag binebenta natin sa mga coffee shop, naka-chill talaga siya guys. Kasi hindi siya pwedeng i-expose sa labas, matutunaw yung icing niya. Then ito na siya guys, after natin siya i-chilled. Ayan, chinilled ko lang siya ng 40 minutes. Ayan, medyo malamig-lamig na siya. Titikman na natin siya ngayon. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong pastries na ginagawa guys. Ito yung eclair kasi sakto lang lahat guys. Napaka-light nung pinaka-dough niya. Then napaka-airy niya. Then dadagdagan natin siya ng maraming filling. Napaka-creamy din yung filling niya. Then nag-add pa tayo dito ng cheese na medyo maalat-alat para siyang nagbabalance doon sa cream na nilagay natin. Nag-aagaw yung pagka-creamy at medyo maalat-alat na lasa doon sa nilagay natin na cheese. Masarap din ito guys kapag i-dip nyo siya sa dark chocolate ganache. Ayan. Pero ako dito hindi na ako naglagay ng chocolate ganache kasi sakto na yung perfect na yung nilagay natin na pastry cream at saka ng grated cheese. Ayan. Kaya kung naghahanap kayo ng dessert guys, yung sakto lang, hindi nakakaumay kainin at hindi ganun katamis. Ito na yung pinaka-perfect na dessert na gagawin nyo. Pwede nyo rin ito ipang regalo ngayong Christmas or ipang handa. Ayan, meron akong box dito. Pwede nyo siya ilagay sa box. Then, ilagay nyo na siya sa chiller guys. Tumatagal siya hanggang 7 days basta nasa chiller. Ayan, sana magustuhan nyo itong recipe ngayon. I-share ko sa inyo guys. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.